Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang labanan sa pagitan ni Joseph Joe Cardina kontra Edward Vasquez. Ikalawang pagdidipinsa ni Joe Cardina sa kanyang kasalukuyang hawak na IBF Junior Lightweight o Super Featherweight title. Mapapalaban naman ito sa rank number 9 ng IBF, which is yun na nga, si Edward Vasquez. Ito namang si Sivinati Nonchinga na may hawak sa IBF Junior Flyweight title, mapalaban sa rank number 12 ng IBF na si Adrian Correl Dominguez. Main event si Cardina, co-main event naman itong si Sivinati Nonchinga, mga kaibigan. Fight schedule November 4, 2023. Doon giganapin ang bakbakan sa Casino de Monte Carlo, Sal Medicine, Monte Carlo. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Isingit muna natin ang ating reaksyon tungkol sa bakbakang Fury-Ngannou. Na kung saan po mga kaibigan, napakaganda ng ipinakita ni Ngannou. Hindi ko lubos akalain na aabot si Ngannou ng 10th round. Dahil kauna-unahan pa po lamang na laban ni Ngannou sa professional boxing, na kung saan malimit na problema ng mga taga-UFC once na papasok ito sa mundo ng suntukan o sa boxing lamang, mga kaibigan, yung stamina. Nandun na yung power, oo, pero yung stamina po mga kaibigan, hangang-hanga ako sa preparasyon nitong si Ngannou na umabot ng 10th round na consistent lamang ang kanyang naging galawan. At pagdating naman sa skills ni Ngannou, aba, bukol-bukol ang mukha ni Fury. At napabagsak pa nga ang world champion ng WBC. Biruin mo yan. Sa bagay mga kaibigan, may mga palusot or pwedeng ipalusot si Tyson Fury. Pwedeng masyado siyang kumpiyansa doon. Pwedeng hindi masyado niyang pinaghahandaan ang naturang laban dahil pwedeng in-underestimate ni Tyson Fury ang kanyang makalaban na taga-UFC. Pero muntikan siya doon mga kaibigan. Split decision or unanimous decision ba ang hatol ng mga hurado? Nakalimutan ko. Split decision mga kaibigan. So, kung nagkataon na pinaboran ng dalawang hurado ang Ngannou, aba, malaking sampal ito sa pagmukha ng boxing mga kaibigan at tinalo lamang ng walang karanasan. Di ba? Kaya, anong aral ang dapat makuha natin doon? Okay, para sa mga professional boxer, kahit sinong kalaban makatunggali ninyo, wag na wag kayong magpabaya sa ensayo at sa preparasyon. Dahil hindi natin alam, baka maka-upset. Dahil kung sakaling natalo si Tyson Fury, which is may malaking chance ang matalo si Tyson Fury, bagsak siya sa kalidad ng patama ng suntok, nakakalamang pa naman si Ngannou. Pero ganun pa man, pinaboran pa rin si Tyson Fury dahil mas marami ang kanyang ibinatong suntok na tumama naman kay Ngannou mga kaibigan. Pero nasa mga kamay pa rin ng hurado kung sinong papaboran nila. Dahil sa professional fights po mga kaibigan, hindi lamang sa maraming patama ang tinitingnan, kundi kasama na rin ang quality ng suntok na kung saan nga may laban si Ngannou. Muntikan si Fury doon mga kaibigan. Muntikan na. Dahil Pinoy ako, mataba ang utak ng Pinoy. Komento nyo lang sa baba dahil sasabihin ko ito. Dahil tapos na silang maglaban sa professional boxing at sinunod ang patakaran ng boxing, ano kaya kung si Tyson Fury naman ang dadalaw doon sa baluarte ng UFC
labanan niya si Ngannou. Sa tingin nyo, may tsansa kaya si Tyson Fury, mga kaibigan? Ano sa tingin nyo? May tsansa kaya si Tyson Fury? I-komento nyo sa baba at ating pag-uusapan yan, mga kaibigan. Hanga ako kay Ngannou talaga doon sa kanyang performance, mga kaibigan. Hindi ko naman minalit si Fury dahil posible kasi na masyadong kumpiyansa. Yun nga, isang aral po yun para sa mga professional boxer na kahit sino ang makalaban ninyo o sa ating mga boxing fans or sa ating mga boxingero sa Pilipinas, kahit sino ang makalaban ninyo, lalo na kung hindi kilala, dapat 100% na preparado at pinag-aralan ninyo ang galawan ng inyong makatong gali. Dahil sa ngayon, ano na tayo information era tayo ngayon. Easy na lang nating makuha ang galawan ng makatong gali dahil sa maraming platform ang naglalabas ng video sa mga previous fight sa posible ninyong makakalaban sa hinaharap or naka-schedule na lalabanan nyo ang isang katunggali nyo sa boxing. Dapat pinag-aaralan nyo ang galawan at siyempre preparasyon na 100% ang body conditioning. Just in case kung aabot sa pangmatagalan ang bakbakan. Nakita nyo si Tyson Fury? Isa sa napapansin ko kay Tyson Fury, kulang sa preparasyon. Pangalawa, masyadong kumpensa. Yun ang nakikita ko kay Tyson Fury. Kaya, huwag talagang magpakakampante sa kahit sinong katunggali. Ngayon, isingit din natin ang naging laban ni Usyaki Foster kontra Hernandez, kung di ako nagkakamali. Nakalimutan ko na kasi ang pledo nung nakalaban ni Foster. Panalo si Foster by knockout sa ika-12 round sa kanilang bakbakan ng knockout artist ng Mexico. Na kung saan muntikan din si Foster, mga kaibigan. Natitigilan din siya pag tinatamaan. Pero ganun pa man, lamang sa skill si Foster, hand speed, at nakuha pa niyang maikio ang kanyang nakalaban sa later rounds. Dahil nasa super featherweight din naman itong si Usyaki Foster, maging itong si Emmanuel Navarrete, paano kaya kung sila maglalaban, mga kaibigan? Sa tingin nyo, kaya ni Foster si Emmanuel Navarrete? Or kakayanin kaya ni Emmanuel Navarrete ang skills ni Foster, maging ang power? Komento nyo sa baba, mga kaibigan, dahil napakagandang laban yan at malaki ang posibilidad na maglalaban ang dalawang ito dahil pareho ang division, parehong kampiyon, na kung saan, mga kaibigan, pwedeng mag-unified sila ng titulo, IBF at WBO. Napakalaki ang posibilidad niyan, mga kaibigan. Sa tingin nyo, kaya ni Foster or ni Navarrete, mga kaibigan? Saan kayo sa dalawang yan? I-comment nyo dyan sa baba at ating pag-uusapan. Okay, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Joseph Joe Cardina kontra Edward Vasquez. Ikalawang pagdidipinsa ni Cardina sa kanyang titulo. Itong si Vasquez naman ay rank number 12. Sa ngayon, may impresibong kartada ito. 15 wins with 3 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 7. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 20%. Huling lumaban, Julio, 29 taong kasalukuyan, Brian De Garcia. Panalo ba yun unanimous decision itong si Edward Vasquez? Experience o karanasan nito, ang pinakamatining na kalaban nito, mga kaibigan, ay si Raymond Ford at Brian De Garcia. Skills, boxer puncher. Napakasipag nito kung bumabato ng suntok. Volume puncher ito, mga kaibigan. Style, dahil boxer puncher, pressure fighter style, may counter punching ability, willing sa tututong na bakbakan, head movement, at sa depensa, mga kaibigan, masasabi kong may magandang depensa rin ito. At yun na nga, may defensive style, which is backpedal, pero yung sipag nito kung pumabato ng suntok, mga kaibigan. Okay, sa panig ni Joe Cardina,
Itong si Joe Cardina naman ay may impresibong kartada na 16 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated, walang talo, walang tabla. May edad na 31 anyos, height 5 foot and 9. So dito mga kaibigan, mas matangkad si Cardina ng 2 inches. Pagdating naman sa kanilang stance, parang orthodox, knockout ratio 56.25 si Cardina. So lamang si Cardina ng knockout ratio. So lamang sa power. Huli lumaban si Cardina nitong taon lamang din, nakalaban niya si Shakatsun Rakhimov, ang hirap basahin, na kung saan ay panalo lamang ni Joe Cardina ang laban by split decision sa scorecard na 114-113, 115-112, 111-116. So split decision, may pumabor kay Rakhimov po na isa. So parehong aktibo ang dalawang boksingero dahil napapalaban sila sa taon na ito. Pagdating naman sa karanasan nitong si Joe Cardina, pinakamatinding na kalaban nito na kung saan kilala, katulad ni Kenichi Ogawa at nitong huli niyang laban po mga kaibigan. At may marami na ring laban si Cardina na kung saan may magandang kartada o record po mga kaibigan. So dito naman sa kanilang karanasan, sa tingin ko, lamang si Joe Cardina. Pagdating sa skills, technical fighter, outboxer, itong si Joe Cardina. Ibig sabihin, dahil isa itong technical fighter, mahigpit sa depensa, magaling sa opensa, magaling sa puntusan. Pero isipin niyo na mataas din ang knockout ratio nitong si Joe Cardina. Pinakagalawan nito, defensive style, counter, at epektibong kanyang galawan sa long range at mid range. Mahilig itong ipinatili ang kanyang lisensya sa kanyang makakalaban po mga kaibigan, na kung saan doon siya epektibo. Kaya nga nasabi ko na ito po isang technical fighter, outboxer. Pero yung power nito mga kaibigan, hand speed ng mga kamao nito mga kaibigan, ay talagang problema ito sa panig ni Edward Vasquez. Okay. Kung sa skills naman tayo, sa tingin ko lamang pa rin si Joe Cardina. Prediction, Joe Cardina by technical knockout or knockout sa early second half sa kanilang bakbakan. Or, pwede pang mapaaga mga kaibigan. Kung sakali, kakayanin naman ni Edward Vasquez ang pamatay na suntok nitong si Joe Cardina, mga kaibigan, doon na magkaroon ng tsansa na maka-upset itong si Edward Vasquez sa puntusan. At siyempre, pwede rin sa knockoutan dahil alam naman natin na boxing hero ito mga kaibigan. Hindi porket mababa ang knockout ratio nito, wala itong kakayahang makapagpa-knockout. May posibilidad pa rin, pero hindi ako kumbinsidong magawa nitong si Eduardo Vasquez ang pag-knockout kay Joe Cardina. Bagkos, mga kaibigan, sa puntusan, pwede siyang makalamang dahil volume puncher po talaga. May pagka-agresibo itong si Edward Vasquez, mga kaibigan. Tanging tsansa niya dito, upset sa kanyang laban kontra Joe Cardina dahil halos maraming aspeto na nakakalamang po si Joe Cardina dito sa kanyang challenger, mga kaibigan. Okay, dadako na tayo sa si Venati Nonchinga kontra Adrian Coriel, na kung saan nga ikalawang pagdidipinsa ni Nonchinga sa kanyang IBF kontra sa rank 12 ng IBF, which is ito nga si Adrian Coriel Dominguez. Si Dominguez naman po mga kaibigan ay may impresibong kartada na 23 wins with 4 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 4 na talo, puntusan lamang po natatalo ito. May edad 24 anyos at ang height knockout ratio nito is 17.39%. Huling lumaban Agosto 4, 2023. Nakalaban nito si Ivan Garcia Carrillo. Panalo by technical knockout itong si Adrian Coriel Dominguez. Ang karanasan naman nito mga kaibigan, nakalaban ni Dominguez si Daniel Valladares noong 2018, future world champion pa po lamang noon si Daniel Valladares. At alam naman natin na si Valladares ay hindi po basta-basta ang boksingero. Oo, hindi siya basta-basta ang boksingero. Sa panig naman ni si Venati Nonchinga, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada naman na 12 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad din na 24 anyos, height 5 foot and 5, weight 67 inches, orthodox, ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Huling lumaban po ito, nitong taon lamang din, nakalaban niya si Regis Suganov na ating kababayan na kung saan ay panalo ni Nonchinga, ang kanyang huling laban by unanimous decision.
Mga kaibigan, lamang sa knockout ratio si Simirati Nonchingha, sa skills, hindi po magkakalayo ang kanilang galawan. Okay, prediction, Nonchingha by technical knockout. Kung may sa puntusan, Nonchingha pa rin po mga kaibigan. Tanging tsansa lamang ni Adrian Curiel Dominguez ay ang maka-upset dito mga kaibigan. Tanong, may kakayahan ba? Mga kaibigan, boxing ito. Tandaan natin, boxing ito. Na kung saan nga pinaghahandaan, gutom sa panalo itong si Adrian Curiel. Dahil siyempre wala namang boxing hero mga kaibigan na hindi naghahangad na magiging isang world champion. Dahil yun ang goal ng isang boxing hero. So, pinaghahandaan dito ni Curiel na kung saan nga dehado siya dito, tayong chance niya ay maka-upset dito kay Simirati Nonchingha na kung saan nga posible rin ito maka-upset mga kaibigan sa puntusan. Kaya kung sa knockoutan naman po mga kaibigan, bagamat mababa ang kanyang knockout ratio, may posibilidad pero hindi po ako kumbinsido. Okay, hanggang dito na lamang ito po ng Sports Speech. Maraming salamat po.